Good morning my lovely followers. Kain na po tayo ng brunch. Andito pa ako sa bahay kasi ah wala akong booking ng maaga. So, nilagay ko sa afternoon. So, eto na po yung kakainin natin. Binili ako ng aking hubby sa Filipino takeaway. Ayan adobong chicken. At saka paksiw na bangus. Ayan. See? So, ito naman ang aking panghimagas na mangga. Bumili ako kahapon. Namili ako ng mga prutas. So, ayan. Pray muna tayo, guys. Abba Father, Lord God, thank you so much for the food that I am about to receive. Maraming salamat sa biyaya na binibigay mo sa amin sa araw-araw. Good health, peace of mind. Thank you, Lord, and to all my family, O Lord God, that you bless them, O Lord. Thank you so much to all my children, Lord, and grandchildren, every one of my family, O Lord God. Bless them, O Lord, in Jesus' name. Amen. Ayan, kain na po tayo. Kain. Higop sabaw. Sarap. Maasim-asim. So, bangus lang ang pwede kong kainin tsaka tilapia, guys. Ang gout kasi, hindi porket isda ay okay, hindi sasakit. Kasi dati, kaya nga sumakit yung aking paa. Panay ang kain ko doon sa, alam mo yun sa lata, pag tanghali doon sa aking shop. Yun ang lagi nabibili dahil may tindahan ng Indian doon. Yun ang binibili ko lagi na mayroong yung maliit na lata na tuna. Ay nako, sumakit yung paa ko. Hindi pala ako pwede sa tuna pag may gout. Kailangan kasi yung isda na may kaliskis. Kaya nga dati nag-take ako ng fish oil. Kala ko okay yun. Okay yun kung wala kang gout. Kasi yung ginagawang fish oil, di ba, mga tuna, ganyan. Kaya, tinigil ko yun. Hindi na sumakit yung paa ko pag kumakain ako ng bawal. Ngayon, bumalik na naman yung pag-atake ng gout ko kasi nga doon sa inaraw-araw kong kumain ng yung dilata na tuna. Ayan guys. May practice pala kami mamaya sa church. So, kumakain tayo ng bangus, kailangan ingatan talaga kasi matinik. Kaya dapat talagang bago tayo kumain, mag-pray para sa pagkain natin, iingatan tayo ng Panginoon. Alam nyo guys, pag kumakain ako na hindi ako nagpapasalamat sa Panginoon, nabubulunan ako. Kaya hindi pwedeng hindi ako magpapasalamat. Ang hirap kaya mabulunan. Hindi ako makakahinga. Every time yan, pag nagmamadali ko, yung gutom na gutom ako. Tapos hindi ako makapagpasalamat. Sigurado yan. Hindi ko maubos yung pagkain ko.
Tapos ang palaya. Mm. Ang sarap ng ang palaya lagi sa paksiw, no? Hindi ko maubos yung pagkain ko. Ito. Babaunin ko na lang para sa dinner ko mamaya. Uubusin ko lang yung isda lang. Yung mata natin matakaw. Kala natin nauubos natin yung food na nasa harapan natin. Hindi pala. Sumusuko yung tiyan natin. Tama na. Magpo-focus muna ako sa pag-upload sa sa profile, sa Facebook profile ko kasi sa page ko. The more na naglalagay, nagbabawas ng engagement. So, pahinga muna ako sa page ko. Mag-focus naman ako sa aking Facebook profile. Kasi earning money na rin yung Facebook profile ko. Inopen ko yung professional dashboard. Dati kahit anong hanap ko talaga sa professional dashboard sa Facebook ko, hindi ko mahanap-hanap. Ngayon tuloy na hindi ko hinanap. Pindot-pindot lang ako. Nakita ko. Ano na nga? Ano na rin siya? 5,007 followers na rin. So, monetize na rin yung ibang tools. Like, subscription, stars. Pero yung iba wala pa. Kaya, dito muna ako mag-focus. Mag-upload. Hindi muna sa page. Pahinga muna ako doon. Pero ako doon, engage at saka mag-comment. Hindi muna ako mag-upload. Pahinga muna ako mga 3 days. Kasi sunod-sunod na yung paglagay ng aking mga videos, yung algorithm, para bang naguguluhan dahil dapat hindi laging sunod-sunod kasi ilalagay yan sa wider audience. So, pahinga ko muna para mabalik sa dati yung everyday, sometimes 4,000 followers. Pinakamababa, 1,000 a day. Yun lang talaga ang gagawin natin. Yun lang ang sekreto paano dumami ang followers. Engagement. Manood ka ng video ng iba, tapos mag-comment, mag-like. Yun lang. Kasi pag nakikita yun ni Meta, yun na yun. Ilagay na ni algorithm. Yun na yung algorithm na tinatawag. Ilagay na yung account mo, Facebook account o page sa wider audience. Trabaho din talaga sa guys eh. Kung hindi ka mag-engage, wala. Babawasan yung mo, sweldo. Kasi importante. Kahit na marami naman everyday na nagsusubscribe kasi binabawas ni Meta. Kasi nga kung kulang ang engagement mo. Importante talaga engagement. Kasi may nagtatanong sa akin, paano ko daw napadami yung yung aking followers. Wala akong ibang ginawa. Engagement, tapos mag-post. Pero ngayon nagkamali naman ako na over, na sobra-sobra na yung pag-post ko.
Kaya naguguluhan yung algorithm kung alin doon ang ilalagay. Kaya dito muna ako mag-focus sa Facebook profile. Hindi muna sa page. Pero, minessage ko si Facebook. Sabi ko, may interval ba? Paglagay ng videos and photos. Sabi niya, wala. You can upload all you want. Basta daw magkipag-engage, saka kailangan yung lalagay na videos. Yung organic, yung totoo, hindi yung kinopya mo lang. Kasi violation yun. Pwede ka naman mag-share. Kasama naman yun sa engagement eh. Kung hindi mo talaga passion ang pagka-create ng videos ganyan, hindi ka makakapagtiyaga kasi papagod ka talaga. Siyempre, pag sumasahod ka na, hindi ka na talaga titigil. Okay, tapos na po ako sa aking brunch. Yung hindi ko naubos So, early dinner ko na lang ito. Kunting kanin lang at saka taxi. Sandali, napupuno ko na. Chan. Okay, bye for now, guys. Thank you, Lord. Thank you so much for the food that I about to receive. I know, not about to receive. I received already. Thank you, Lord, sa na-receive kong pagkain. Sa iyong pagpapala, Panginoon, Lord God. Marami pa salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Bye. Goodbye, guys. Thank you for watching. God bless you all. Kung hindi ka pa nakapag-follow, please follow and subscribe my Facebook. Thank you so much from the bottom of my heart. Mwah! God bless.